Ilang araw na lamang ay Pasko na. Ito ay isang kahangahangang panahon ng taon. Isang panahon kung saan pinag-iisipan at ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas ng sangkatauhan. Nakalulungkot pagkat marami sa ating panahon, ang Pasko ay simpleng panahon ng pagpapalitan lamang ng mga regalo, pagtitipon at reunions ng mga magkakamag-anak, gayon din naman ng mga dating magkakaklase. Karamihan ay hindi tumitigil upang isaalang-alang at alamin na pag-isipan ng walang hanggang kahalagahan na naganap ng ating Panginoong Hesus ay pumasok sa ating mundo sa pamamagitan ng sinapupunan ng isang berhen. Dito sa ating bayan, masasabi kong halos lahat ng ating mga kababayan ay pamilyar na sa kwento ng Pasko. Ngunit marami din ang nagtuturing na ito ay isa lamang kwento na pinasa sa buong panahon. Ibig sabihin ay hindi tunay na nangyari. Sa dahilan na marami ang nahihirapang paniwalaan ang Diyos ay talagang darating sa anyo ng isang tao upang mamatay sa krus para sa makasalanang tao. On my part, ako ay nagagalak na ito ay higit pa sa isang kwento lamang. Pinaniniwalaan ko ang lahat ng mga pangyayari ay totoong naganap ayon sa salaysay ng Bible. Nagalak ako sa araw na ipinahayag ng mga anghel na isang bata ang isinilang sa Bethlehem ng Judea. Tandaan natin, kung walang kapanganakan sa Bethlehem ay walang kamatayang magaganap sa labas ng Jerusalem, sa bundok ng Kalbaryo. Kung si Jesus ay hindi dumating bilang isang abang sanggol, mananatili tayo sa ating mga kasalanan at sa ilalim ng hatol ng banal na Diyos. Wala naman akong malalim o bagong ipahahayag sa inyo sa umagang ito. Ang ating pag-aaralan mula sa Bible ay mga simpleng katotohanan na nabasa at narinig na ninyong lahat noon. Datapwat ako ay kumbinsado pa rin na kailangan nating ulit-ulitin na paalalahanan ang ating mga sarili sa kamangha-mangha at dakilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko maglaan ng ilang sandali ngayon upang suriin ang mga detalye ng banal na mga kaganapan habang isinasaalang-alang natin ang paksang aking pinamagatang ang pagpapahayag ng kapanganakan ni Jesus. Minsan pa, may 3 mahahalagang points ang makikita natin sa ating teksto at ilang mga subpoints sa ilalim ng bawat mahahalagang puntong ito. At ang unang mahalagang point ay mababasa natin sa verses 26 and 27. Mga bukod-tanging bagay ng kanyang kapanganakan. Pamilyar tayong lahat sa pag-anunsyo ng balita tungkol sa kapanganakan ng isang bata sa ating panahon. Ang ibinigay na pangalan ng bagong silang, mga pangalan ng mga magulang, petsa, lugar, at marami pang ibang detalye. Dito sa Luke chapter 1, makikita natin ang anunsyo ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ang mga talata dito ay naghahayag ng mga detalye ng kanyang kapanganakan. May ilang bagay tayong makikita sa bukod-tanging kapanganakan ng Panginoong Hesus. Una, makikita natin na si Jesus ay ipinanganak sa isang tinalagang oras. Verse 26, unang bahagi. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Nagbukod ng una pa man ang Diyos ng isang piniling panahon para sa kapanganakan ng kanyang bugtong na anak
at ito'y dumating na. Hindi ito ordinaryong okasyon at hindi ito ordinaryong kapanganakan. Tinataya ng mga theologians na ang mundo ay umiral na ng mga 6,000 na taon bago ang kapanganakan ng ating Panginoon. Milyong-milyong mga batang lalaki ang ipinanganak mula pa noong unang araw ng paglikha. Ngunit walang katulad ni Jesus. Nang dumating na ang takdang panahon, ang balita ng kapanganakan ng isang batang lalaki ay dinala ng anghel ng Diyos na nagngangalang Gabriel. Mahirap para sa atin na unawain na ang ating manlilikha na walang simula at walang katapusan ay darating sa lupa na ipaglilihi sa sinapupunan gaya na nangyari sa bawat isa sa atin. Sa nakalipas na kawalang hanggang o from eternity past, itinakda ng Diyos ang petsa ng kanyang pagdating at dumating na ang panahon iyon. Ito ang mababasa natin sa Galatians chapter 4 verses 4 and 5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Ang inaabangang pagsilang ng Mesiyas ay inabangang-abangan na mula pa nang si Adan ay nasa hardin ng Eden pa lamang. Genesis chapter 3 verse 15. Kayo ng baba ay aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y laging kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang manunubos ay darating bilang binhi ng isang babae. Binanggit din ni Propeta Isaias ang kapanganakan ng binhi ng babae, 700 taon bago ang kanyang pagdating. Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ang libu-libong taon ng pag-asa at pag-aantay ay malapit nang matupad sa pagsilang ni Kristo. Verse 26, ikalawang bahagi. Isang tinalagang lugar. Ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea. Hindi lamang itinakda ng Diyos ang oras, kundi tinakda din niya ang lugar para sa pagdating ng tagapagligtas. Maliwanag na ang kapanganakan ni Jesus ay hindi nagkataon lamang, kundi maingat na inayos ng Diyos ang bawat detalye ng kanyang kapanganakan. You can argue na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. At tama ka, siya nga. It was prophesied ng Biblia na ang Bethlehem ang magiging lugar ng kanyang kapanganakan. Micah chapter 5 verse 2. Sinabi ni Yahweh, "Ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa inyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa." So ano ang kahalagahan ng Nazaret? Well, ang Biblia ay naghahayag din ng propesiya tungkol kay Jesus bilang isang Nazareno. Matthew chapter 2 verse 23. Doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon natupad ang sinabi ng mga propeta. Siya ay tatawaging Nazareno. Ang lahat ng ito ay maaaring mukhang insignificant. Ngunit ang paglalakbay mula sa Nazaret patungong Bethlehem ay hindi maliit na bagay na gawin. Ang Nazaret ay matatagpuan mga 70 miles sa hilaga ng Bethlehem.
isang mahirap na lakbayin sa panahong iyon. Sino maliban sa Diyos ang makapag-aayos ng isang kapanganakan na tutuparin ang parehong mga propesiya? Tunay na ang ating Diyos ay isang soberanong Panginoon na may ganap na kontrol sa buong sangsinukob. Verse 27. Mga piling tao. Isang dalagan ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni David. Si Jesus ay ipinanganak bilang isang tao, ngunit ang pagpili ng kanyang ina at makalupang ama ay tinilaga din ng Diyos. Sa panlabas, sila ay mga ordinaryong tao na mapagkumbaba. Ngunit naabot nila ang pamantayang hinihingi ng Diyos para maging kasangkapan para sa pagsilang at paglaki ng kanyang anak. Si Maria ay napangasawa ni Jose na mula sa sambahayan ni David. Siya ay isang direktang inapo ni David. Si Joseph naman ay mula sa tribo at angkan ni Juda. Itinakda ng Diyos na si Jesus ay darating sa pamamagitan ng linya ni David, ang lahi ni Juda. Genesis chapter 49 verse 10. Ang setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan sa kanya kailanman hindi lilisan. Mga bansa sa kanya ay magkakaloob. Maangkan sa kanya ay maglilingkod. Jeremiah 23 verse 5. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahalan ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran. Ang angka ni Jose, ang asawa ng ina ni Jesus, ay nakatala ang kanyang lineage sa Matthew chapter 1 verses 1 to 16, na siya ay nagmula kay Abraham hanggang kay Solomon na anak ni David. Kahit pa adoptive father lang si Jose, ngunit kailangan din niyang magmula sa lahi ni David. Sa madaling salita, kapwa si Maria at Jose ay nagmula sa linya ni David bilang katuparan ng mga hula sa lumang tipan. Ang ikalawang mahalagang point ay mababasa natin sa ilang magkakasunod na verses. Ang kasakdalan ng kanyang kapanganakan. Sa sandaling ito, ating isaalang-alang ang bukod-tanging mga bagay sa kapanganakan ni Jesus. Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi ordinaryong kapanganakan at ang mga kaganapan na bumabalot dito ay tiyak na hindi ordinaryong mga pangyayari. May ilang mahalagang bagay ang sinasabi sa atin sa bahaging ito ng ating teksto. Una, ang kadalisayan. Verses 27, 28, and 34. Nalaman natin na nagpakita ang Anghel Gabriel sa isang birhen at kanyang sinabi na siya ay lubos na pinabura ng Diyos. Verse 30. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Hayag sa Diyos ang buhay at katangian ni Maria, at dahil dito, siya ay nakasumpong ng pabor sa kanyang paningin." Sa anunsyo ni Gabriel, tinanong ni Maria kung paano mangyayari ang bagay na ito. Verse 34. Paano pong mangyayari ito gayon? Ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Walang alinlangan na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Malinaw ang Biblia tungkol sa kadalisayan ni Maria. Ito ay nagpapatunay sa atin na siya ay morally and sexually pure sa harap ng Panginoon. Sinasabi ng mga modernong liberal
na ang salitang birhen ay isinalin mula sa isang orihinal na salita na nangangahulugang dalaga o batang babae. Ang salitang ito ay may ganoong implikasyon. Ngunit ito rin ay nagdadala ng idea ng isang taong hindi pa nasisipingan ng isang lalaki sa sexual na paraan. Kung si Jesus ay darating bilang Diyos sa laman, siya ay kailangan dumating sa sinapupunan ng isang birhen. Ito ang tanging paraan upang si Jesus ay maipanganak sa laman nang hindi nagtataglay ng makasalanang kalikasan ng lahat ng tao. Verses 35 and 37. Kinasangkapan ng Diyos. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Nalito si Maria sa sinabi ni Gabriel. Kung hindi pa siya nasisipingan ng isang lalaki, paano kaya siya magdadalang tao? Inihayag ni Gabriel na ang Espiritu Santo ay darating sa kanya at lililiman siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Si Jesus ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ay ipinanganak ng isang birhen na naglihi sa pamamagitan ng mahimalang kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. Ito ang likas ng kanyang supernatural na paglilihi. Bakit kinakailangan ang lahat ng ito? Si Jesus ay paparito sa lupa na nakadamit sa laman ng tao. Sa dahilang siya ay dapat maging ganap na Diyos at ganap na perpektong tao. Siya ay dumating sa pamamagitan ng isang birhen sinapupunan upang siya ay magkaroon ng walang kasalanang kalikasan ng sangkatauhan. At siya ay pinaglihi sa Espiritu Santo upang siya ay magpatuloy ang pagiging Diyos. Verses 27 and 38. Kahalagahan ng kadalisayan. Verse 27. Isang dalaga na ang pangalay Maria. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Si Maria ay natagpuan isang birhen ng kadalisayan bago ang mahimalang paglilihi nito. Ngunit dapat din siyang manatiling dalisay hanggang sa kapanganakan ng ating Panginoon. Nagpakumbaba siya sa kalooban ng Diyos. Willing siya na harapin ang anumang kahihiyan, mga usap-usapan ng mga tao. Diborsyo nang tangkain siya ni Jose na tahimik na paalisin siya, at ang panganib ng kamatayan. Nagpasya si Maria na tanggapin ang kalooban ng Diyos kahit na ito ay nangangahulugan ng kanyang sariling kamatayan. Pag-isipan kung ano ang naramdaman ni Jose nang matanggap niya ang balita na ang babaeng pinakasalan niya ay natagpuang nagdadalang tao. Maaari niya itong hiwalayan o ipanawagan man ang kanyang kamatayan sa pag-aakalang siya ay nagtaksil. Ngunit si Jose ay nagpasakop din sa kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ang katotohanan ng kanyang paglilihi ay gawa ng Diyos at pinigilan ng kanyang sarili na sipingan si Maria hanggang pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Matthew chapter 1 verses 18 to 19 at 24 to 25. Ang pangako sa kadalisayan ni Maria at Jose ay natupad. Tinitiyak na si Jesus ay ipinaglihi at ipinanganak ng isang birhen. Mahirap itong tanggapin ng mundo at ng mga makabagong kritiko.
ngunit ito ay napatunayan sa salita ng Diyos. Ang ikatlong mahalagang point sa ating teksto sa mga talatang 31 to 33. Ang probisyon ng kanyang kapanganakan. Dumating na tayo sa kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito sa atin. Inihayag ni Gabriel kung ano ang gagawin ng batang ito para sa lahat ng taong tatanggap kay Jesus. Makikita natin una sa verse 31. Ipinanganak ang tagapagligtas. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Ang kanyang pangalan ay nagpapakita kung sino siya. Siya ay tatawaging Jesus, na ang ibig sabihin sa Hebreo, si Jehovah ay kaligtasan. Ang pangalang Jesus naman, ito ay karaniwang pangalan nung araw na iyon, ngunit hindi ito karaniwang bata. Siya ay sinugo ng Diyos upang tubusin ang nahulog na tao. Siya ay dumating upang siya ay makapaglaan ng paraan para sa ating kaligtasan. Unang bahagi ng verse 32. Isang anak na lalaki ang pinanganak. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Si Maria ay manganganak ng isang anak na lalaki. Ngunit siya ay isang espesyal na anak. Siya ang mismong anak ng Diyos, ang bugtong ng Ama. Dumating na ang kapunuan ng panahon at ang Mesyas ay ipinanganak. Ang bagay na inaasam-asam na mga nakalipas na henerasyon ay papasok na sa mundo. Ang plano at kalooban ng Diyos ay malapit ng pagtibayin at isakatuparan sa pagsilang ng kanyang anak. Ang pinakadakilang sandali sa lahat ng panahon ay magaganap sa kapanganakan ni Jesus. The one who created the world was about to humble himself in the form of a man. The Creator was about to become dependent upon his creation as a helpless child. The hands of Mary would soon caress his tender face. The tiny babe that she would hold was the one who stood before anything existed and spoke it all into being. She was about to look into the eyes of God in the flesh, the Savior of the world. Verses 32, ikalawang bahagi hanggang verse 33. Ipinanganak ang soberanong Panginoon. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Si Jesus ay bibigyan ng isang posisyon ng katanyagan dito sa lupa. Siya ay maghahari sa trono ni David at sambahayan ni Jacob magpakailanman. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay ipanganganak sa Bethlehem. Sa paglakad ni Jesus sa mundong ito, siya ay hinamak at tinakwil ng kanyang sariling bayan. Siya ay dumating sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng mga ito. Hindi pa inako ni Jesus ang kanyang kaharian dito sa lupa, ngunit isang araw ay gagawin niya ito. Dumating siya sa unang pagkakataon bilang isang hamak na sanggol, ang sakripisyong kordero. Babalik siya sa ikalawang pagkakataon bilang makapangyarihang Diyos, ang leon ng tribo ng Huda, upang itatag ang kanyang kaharian sa katuwiran at hahatulan ng kasalanan at si Satanas. Hindi siya tinanggap noong panahon ni Maria bilang ang soberanong Panginoon. Karamihan sa ating panahon ay patuloy
na itinatakwil at hindi binibigyan pansin si Jesus. Ngunit isang araw, makikita siya ng mundo kung sino talaga siya. At ang araw na iyon, luluhod ang lahat at ipagtatapat na si Jesucristo ang Panginoon. Ang application natin para sa ating panahon. Una, ang Diyos ay gumagamit ng mga simpleng tao para sa dakilang layunin. Sa ating panahon, hindi base sa estado, kayamanan o talino ang pagiging karapat-dapat sa mata ng Diyos. Hinihikayat tayong magtiwala na magagamit tayo ng Diyos kahit ano pa ang ating kalagayan. Handa ba tayong maglingkod sa Kanya anuman ang ating kakayahan? Ikalawa, walang imposible sa Diyos. Ito'y paalala sa atin na anuman ang ating hinaharap na tila mahirap o imposible, ang Diyos ay makapangyarihan at tapat. Sa gitna ng krisis, sakit o problema, huwag mawala ng pag-asa. Ang Diyos na gumawa ng himala kay Maria ay kayang gumawa ng himala sa ating buhay. Pangatlo, ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Sa ating panahon, tayo rin ay tinatawag na magtiwala at sumunod sa Diyos. Kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng Kanyang ginagawa, ang ating pagsunod ay dapat buo at hindi kalahati lamang, lalo na kapag tinatawag niya tayo sa mga mahihirap na gawain. Pangapat, si Kristo ay dapat maging sentro ng ating buhay. Sa ating panahon, ang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating buhay sa Kanyang pamamahala. Tanungin natin ang ating sarili. Paano natin ginagawang sentro si Kristo sa ating pamilya, sa trabaho, at sa mga desisyon natin sa araw-araw? Sa ating pagtatapos, ating muling nabalikan ang kwento tungkol sa mahimalang paglilihi at pagsilang ng ating mahal na Panginoon. Ang Kanyang mahimalang pagsilang ay nagbigay daan para sa ating kaligtasan. Kung hindi siya dumating at namatay para sa ating kasalanan, wala tayong paraan ng kaligtasan. Dahil sa ginawa ni Jesus, tayo rin ay mayroong pagkakataon maipanganak muli sa pamilya ng Diyos. Naranasan mo na ba ang supernatural na kapanganakan? May oras pa ngayon, dumating si Jesus para sa iyo. Lalapit ka ba sa Kanya? Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaatinawa ngayong panahon ng Pasko.